pang Medicina. Starring Dr. Husay. Dr. Husay. Dr. Husay. Dr. Noel Husay. Laksamana. 89.5 My Subic Bay Radio. It's Thursday once again, and it's time for Konsulta Pang Medisina. Here's Dr. Noel Husay Laksamana. Good morning, Tom. And today we're going to talk about a very interesting topic sa larangan ng medisina. All right. Ito, makikinig ang mga kababaihan at ganoon din ang mga kalalakihan dahil mga partners nila, mga babae. Yan. Ang ating guest po ngayon ay isang dalubhasang obstetrician gynecologist. Siya po ay nagtapos ng kanyang medisina sa UST at nag-residency sa Rizal Medical Center. At kasalukuyan po siyang may clinic dito sa Pulo ng Apo, sa second floor, everyday at sa Our Lady of Lourdes International Medical Center. I'd like to present to you Dr. Pressy Eclarin. Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig dito sa 89.5 and sa lahat na nagla-live stream. Good morning, everybody. Doktora, alam nyo, this is our third broadcast sa Konsultang Pang-Medisina. Yung mga naunang broadcast, pinag-usapan namin tungkol sa mata, tungkol sa larangan ng pag-opera, mga surgeon. Pang-apat na pala to, no? Then last week, si Doktora, mga kabataan naman. Pero every time na magbo-board kami, maraming nagpa-pop out na questions na tungkol sa mga kalusugan ng kababaihan at mga nanay. So, mamaya pag-usapan natin itong mga to, Doktora. Okay. No? Kung nais nyo mag-participate sa amin, meron po tayong hotline dito. You can text as a 0920-90-99937. Doktora, huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Diretso na tayo sa mga usapang pangkababaihan. No? Ano ho ba mga madalas na cases na na-encounter ninyo sa inyong pang-araw-araw na panggagamot? Siyempre, first and foremost, mga buntis. Yeah. Lagi ko nga sinasabi sa mga kasama ko, huwag kayong matatakot kasi hindi tayo mawawala ng buntis. Habang may babae at may lalaki, may buntis. Okay, so most of our patients, mga buntis na nagpi-prenatal check-up. Okay, we also have, in terms of sa gyne naman po, yung mga sakit sa babae, kadalasan yung mga dinudugo, irregular ang menses, hindi nagre-regla, hindi nagbubuntis. O laging buntis. Pwede ring laging buntis na hindi mo pigil. So marami po. Basta po may kinalaman sa matres, sa ovaryo, sa tubo ng matres, sa kwelyo ng matres, yun po. Lahat yun. Meron din ba yung mga gusto magkaroon ng matres? Ay, meron din. Kaya lang hindi pa pwede ngayon. Kailangan muna tayo mag-abang ng matres. So, Doktora, so far naman wala naman outbreak or any uneventual or unusual outbreaks ng mga gynecologic cases dito sa So far sa ngayon wala naman po. Actually, you would be surprised in our area before there are a lot of infectious patients. Pero ngayon, yes. But now very very minimal na po. Siguro, saan nyo po mai-attribute itong pagbaba ng cases ng mga sexually transmitted? Well, maybe dahil wala na yung mga bisita natin from Subic Bay. Another, no? Tsaka siguro yung better education, ano? Yes, I think they have, yung mga girls, they have monthly check-up sa mga health centers just to make sure that wala silang problema. Ayun, at meron pong lagi ako naririnig sa mga TV o sa mga radio yung tungkol sa bakuna para to prevent mga sexually transmitted diseases. Meron bang ganun, Dr.? Yes. Well, actually, isa sa mga trust ng Philippine OBGYN Society ay ang magbakuna sa aming mga pasyente. Okay, so yung sikat na sikat ngayon, yung sa cervical cancer vaccine. Okay, so binibigay po namin yan from age 9 up to 55. 9 years old? 9 years old. Okay, siguro magtataka kayo kung bakit 9 years old. Because with the statistics, ang sinabi po kasi, at 9 years old, sexually exposed na po ang mga
little girls natin. But that's the statistics is from the US. In the Philippines, it's around 10 to 11 years old. But still Exposure? surprising. Yeah. You would be surprised. Napakabata po nila. So, this is, Yes, and the proof of that is we have patients 13 years old, 12 years old na buntis. teen moms. Teen pregnancies, yes. Oo. So, anong mai-advise po kaya natin sa ating mga listeners about this? Yes, first of all, isipin natin, kailangan muna ma-prevent natin. First of all, since sabi nga namin, we recommend it 9 years old onwards. So, sa mga mommies, siguro pag-aalaga, one way sa pag-aalaga ng mga babies natin, at age 9, 10, 11, yung basta wala pa silang sexual exposure, pabakunahan na natin. At least we're sure na with the 3 doses of vaccines, at least mapoprotektahan na. And then of course, mga advices natin. Actually, one of the programs also of POGS is yung tinatawag na AHIP, Adolescent Health Issues and Perspectives, kung saan nagle-lecture kami sa iba-ibang high schools para maiwasan nga ang teenage pregnancies. Yun. So, you also advise parents, mothers especially, to talk to their daughters early Yes. para mabigyan na ng advice. Para yung knowledge, mga sexual knowledge would come from the home, hindi sa barkada. Or Opo. Kasi sometimes with the peers yung sa barkada, minsan iba rin ang nasasabi. misdirected. Yeah, oo. Yan, doktora, yung pong mga yung pong, kasi pag minsan may nagtatanong sa atin, ano bang pagkakaiba ng pinanganganak sa bahay at saka sa hospital? Kasi sabi nga nung isa kong lola, lahat ng siyam kong anak diyan lang sa dining table ipinanganak. Of course, pag sa bahay, hindi sterile yung area. So, lahat ng bacteria ng bahay, pwedeng makuha ng nanay. Unlike in the hospital, meron tayong labor room, meron tayong delivery room, and we are assured na talagang malinis yon. So, in terms of infection, syempre mas safe. At the same time, pag nanganak ka kasi sa bahay, lalo na yun, 9. So, yung complication, mas marami. Pwedeng duguin, pwedeng hindi tumigas ang matres, pwedeng ang baby hindi umiyak. So, yung time na from the bahay to the hospital, mas matagal. So, kasi sa amin sa OB, in a matter of minutes, a lot of things can happen. Okay, yung pagbi-bleed, minsan isang buhos yan, tapos wala na ang mommy. Okay, so actually we usually advise the pregnant patients na hanggat maaari, lalo na pag panganay o panglima pataas, sa hospital na sila manganganak kasi at least sa hospital nandun lahat ng gamit at nandun lahat yung mga kailangan namin para ma-save ang mommy and ang baby. Kasi ang specialization namin hindi lang isa dalawa lagi ang binabantayan namin. Pati the mommy baby, and the baby always. Pero dito sa Lourdes, doktora, may mga facilities na tayo. Oh yes, oo. Kumpleto ang facilities natin. Kinumplete natin yan para sa needs ng lahat ng buntis, hindi lang ng buntis, pati lahat ng mga may sakit sa matres. Ay, laging tinatanong na issues. Mas mura yata siyempre, definitely sa bahay, Pero yung risk ng infection, yung tetanus, neonatorum, Yes. yung mga peri at saka peripuerial infection ba? Puerperial infection. At yung survival ng bata mas maganda, mas safe talaga sa hospital, doktora. Yes. So yun nga yung mga concern ng mga tao magastos sabi. Kayo po ba, doktora, ay PhilHealth, tumatanggap po kayo ng PhilHealth sa Opo. Kasi malaking tulong po sa pasyente ang PhilHealth. Ngayon po dun sa Lourdes Hospital, kung titignan nyo kasi yung hospital, matatakot kayo kasi malaki, maganda, malinis. Takot sa gastos. So, pag
may mga ganun kasi ang Filipino kung minsan ganun pag nakita nilang maganda, ang kasunod nun ay mahal dyan. Okay, but you have to explain to the patient na hindi po mahal sa Lourdes. Actually, kung may PhilHealth kayo, pag in-offer ko nga po sa pasyente ko ang packages namin with PhilHealth, nagugulat sila, ay ganun lang pala yung presyo. And then we usually assure them na ito kung walang komplikasyon, kunyari simple delivery, kung walang komplikasyon, yung package, we stick to the package. We don't have extra. Usually, kung nasa private room, usually ang package namin is around 23,500. So, it's a lot. No? Ang laking kamurahan compared sa maraming private hospitals. Yes po. At saka po kasi pag naka-package kayo, pagpasok nyo sa hospital and then you're ready, wala na kayong iisipin na, nako, baka kulangin yung... Wala nang worries pa. Yes, no more worries. Yung pong, kunyari, mga regular cesarean section. Usually nasa mga 50 nasa 50 with PhilHealth. Yung surgical na yun, inoperate. Surgical. Kasama na operating room. At kasama na po doon yung anesthesiologist, kasama na po yung pediatrician na sasalo ng baby, the hospitalization, the medication, everything. Parang normal delivery lang sa malalaking hospital sa... Opo, actually in Manila, ang cesarean section is more than 100,000. 120, gano'n. Yes. Yung regular delivery, 60, 70. Yes. So we usually charge very low lang dito. Kung talaga socialized. At yung mga, alam nyo, doktora, isang mga information para sa yung, imagine yung room rates dito sa Lourdes, napaka baba. Yung suite room nga, 1,500 lang. Yes. Opo, it's comparable actually with the government hospital here. Yung private rooms, 1,200 lang. Tapos meron mga semi-private, 1,000 pesos per day. At yung semi-private, parang private na rin. Yes, you have your own room. You have your own room, may side table, may aircon, may cable TV. Ang kinaiba lang, common toilet and bath. Yes. Pero yung private room, may sarili lang toilet. Yun lang. Tapos yung suite room, mas marami lang amenities. Mayroong side table, over bed, sofa bed, room for bed for the patient, sa bantay ng pasyente at saka sa bantay ng bantay. Yes. So, marami silang beds. Yes. So it's really very And even yung ward, 650 pesos lang per ward. Even the wards, kahit na marami kayo doon, you have your own cubicle, so you still have the privacy. The privacy. Air condition din po yung mga wards. Yes, at may TV pa. So yun. Pag minsan hindi naman puno yung wards kasi gusto nila mag-private na. Parang solo mo na rin yung ward. Mas marami pang higaan yung bantay kasi sa pasyente. So, pero doktora, napansin namin dumadami yung mga nanganganak sa Lourdes lately. At in fact, si doktora ngayon nga hindi pa yata natulog Kasi may emergency po kagabi Yan ang buhay ng isang doktor Walang oras. Yes. Sanay na po kami dyan. At di ba, this is personal background naman ni doktora. Incidentally, she is married to another doctor. Si Dr. Ray Eclarin, isang dalubhasang pathologist naman. At ito naman personal note. Where and how did you meet, doktora? Okay. Actually, nagkita kami. Doktor na kami pareho. Nag-moonlight, tawag namin moonlight right after sa Afable. Sa Afable dito sa Orlando. Yes. Actually, yung lola ko nagkasakit. Kailangan namin ambulance surgeon. Ako lang, I don't want to take the responsibility kasi hindi pa ako board certified. Ayun. So, siya yung natawag. Ayun, it all started in the ambulance. And the rest is history. Ambulance, love affair. At naitanong ko to kasi nalalapit na yung araw ng mga puso At maraming doktorang si Dr. Kembao, yung husband niya. Dr. Den. Maraming ganun Si Dr. Gigi. Dr. Gigi, ang wife niya, si Dr. Luchi Garcia. At ngayon aside from being a doctor, she's into politics din. Yes. Actually, si Dr. Luchi is my classmate. Sa UST. So, hindi pa na nagkakalayo yung natin, yung batch natin, doktora. At alam nyo, yun, Valentine's. At tuwing sasapit ng Valentine's, nalalapit din yung yung Foundation Day ng Lourdes.
sa Feb 11. At sa Feb 11, Doktora, meron ba kayo mga activities sa department ng OB? Actually, wala. Na-inform ako medyo late na. But anyway, wala kami masyadong participation sa anniversary, but we will be there. Kasi pinaghahandaan namin yung sa March. Buntis Sa Day, March 10. Actually, it was declared by the President already as National Buntis Day. So then, we will be having some celebrations. So magkakaroon tayo ng mga lectures, magkakaroon tayo ng palaro para sa ating mga mahal na buntis, at saka magkakaroon tayo ng Mrs. Buntis Beauty Pageant. Okay yun Doon yung makikita. Actually, the past years, na gagawa na rin namin yan. Makikita nyo, talagang nakalabas yung mga tiyan ng mga buntis. Talaga? Sexy talaga sila kahit buntis. Sa bagay, ilan na yung nakita kong nagpa-picture sa magazine. Sila Yes. Demi Moore. Buntis. Kung sino-sino, di ba? Mga models na nagbubuntis. They're expecting and they're proud. Di ba? They flaunt it. Ang Yes, ganda and na. it's a blessing, so you have to be proud Yes, of it. totoo yan. At Doktora, pero sa Feb 11, merong medical mission sa Lourdes. At mag-start to mga 8 a.m. in the morning. Merong free consultations, general, pediatrics medicine, tsaka surgical din, At I think mamimigay din sila ng mga medicines and mga vitamins bibigay sa mga bata, sa mga pasyenteng pupunta. At meron ding libre mga laboratory exams, mga CBC, urinalysis, fecalysis, etc. At blood chemistry, merong osteoporosis screening. At sa mga nagkakaedad na mga lalaki, merong mga digital rectal exam para malaman kung may prostate. Parang prostate screening. Pati yung cholesterol, mat-check din nila. Marami, mga blood chemistry, cholesterol, triglycerides, test din nila. At meron ding mga ilan na mga dental consult, tsaka mga x-rays na gagawin doon. Mga libreng punot, meron din. At sila Dr. Garcia sa Department of Surgery, meron silang gagawin doktorang surgical mission. Yung mga bukol na 3 centimeters and less, operahin nila ng libre. So, take advantage mga pasyente, kung kayo ay may nasasalat na bukol kung saan parte ng katawan ninyo. Oo nga po. Tsaka yung mga bukol, hindi dapat pinagwawalang bahala. Pag minsan, akala nyo kung anong bukol lang yan, pala, buntis na pala kayo. Di bali nga kung buntis lang So, kung may problema kayo, mga bukol-bukol na ganyan, meron pong screening si Dr. Gigi Garcia diyan sa Our Lady of Lourdes International Medical Center every Thursday, 3 o'clock to 5 p.m. So, yun po. At yung mga may problems naman sa mata, ang inyong lingkod ay patuloy pa rin yung pagtulong sa ating, lalo na sa ating mga pasyenteng indigent dito. Merong cataract screening pag Friday morning at around 7 a.m. Diyan sa IEC sa Lourdes po, sa International Eye Center ng Lourdes. Yun. At alam nyo, Doktora, ito isang mga common na tinatanong palagi ng mga pasyente. Last week, meron kaming ka-Facebook dito. Si Ann, tinanong niya, hindi raw siya mabuntis. Ano ang dapat niyang gawin? Ann, ito na yung sagot sa iyong katanungan. Okay. Actually, hindi lang ikaw, Ann, ang may problemang ganyan. Marami talagang medyo, hindi ko nga maintindihan yung mga ibang gustong mabuntis, hindi mabuntis. Yung namang ayaw mabuntis, buntis ng buntis. Para si Dottie, ito. Doc, I'm Dottie, 23. Ayokong buntis pero buntis na naman ako. O yan, Second time around. Galit na si Mama. Hi Dottie, good morning. Pag-greet ang aking loving Mama, Mrs. Mirna Rosario. Ay, hello po, Mrs. Rosario. Mama, buntis na naman po si Dottie. Napo, patay ka, Dottie. Mama, huwag ka nang magalit. Okay, so ganito yon. Yung mga hindi mabuntis, usually, pag like bagong kasal, then you have to have your exposure or yung sexual exposure regular. 2 to 3 times a week dapat. Okay? And of course, dapat may partner.
Hindi ka naman pwedeng mabuntis. Well, actually, yung mga patients na nagpapatingin sa akin sa clinic, lagi kong sinasabi sa kanila, pag kayo ay pupunta dahil hindi kayo mabuntis, ang requirement ko kasama ang asawa. Kasi nga, hindi naman kayo pwedeng mabuntis mag-isa. Sa konsulta, doktora? Yes, sa konsulta po, kailangan kasama. Kasi lahat ng gusto kong explain sa wife, gusto ko naririnig din ng husband. Because it takes two to tango. Hindi pwedeng isa lang. Okay? So, kung hindi ka mabuntis, actually, pag ganyan kasi kailangan ma-work up ka. Okay? Usually, pag unang buwan, wini-work up lang natin. At saka sa pagbubuntis kasi, ang pag-work up, depende sa day ng cycle. So, ibig sabihin, depende sa regla. So, minsan, pag start ng, usually it's the start of the menses. Okay? Kasi binibilang yan. Ako talagang binibilang ko yan, tinatsaga ko yan. O ito, this day, kailangan pupunta ka sa akin. When I ask them to come, kailangan talagang pupunta sila. Kasi pag na-miss nyo na yung day na yon, baka kailangan maghintay na naman tayo ng isang buwan. Okay? So, number 1, kailangan ang pasyente compliant. So, ibig sabihin, sumusunod. Okay? Ako medyo mahigpit talaga ako when it comes to infertility kasi doon magre-rely yung time kasi ang importante. Timing, Yes. And then you have to, kaya pinapasama ko rin yung husband kasi gusto ko, i-work up ko sila sabay. Pag infertility kasi, ang ugali ng mga mag-asawa, mainipin. Siyempre. Diba? Kasi, oo, bakit ganito ang tagal-tagal? At saka yung pressure from the environment, diba? Bakit hindi ka pa buntis, diba? So ako, ang ginagawa ko, sabay ko agad. Sabay ko silang wino-work up. Okay? And then after I find out kung ano yung problema, then that's the time I treat depending upon the problem. And most of the husbands, sila ang hindi cooperative. Ang sasabihin na, Doktora, unahin niyo na yung asawa ko. Hindi mo ba alam, 40% of the time, ang may problema asawa, yung lalaki. Yes, lalaki. And then yung mga sa trabaho nila, usually, ang mataas ang incidence na bumabagsak yung bilang ng similya, yung cook, yung seaman, at saka yung driver. Bakit seaman? Bakit? Kasi lahat sila exposed sa heat. Di ba pag seaman nasa barko, mainit sa barko. Ang cook exposed sa kusina. Okay? Ang driver laging nakaupo sa makina. Ayun. So yun ang usual na occupation. Ano bang epekto, doktora, ng init sa kalalakihan? Bumabagsak ang sperm. Yung production nila bumabagsak. Kasi mainit. So yung volume bumababa? Yes. Volume, lahat na. Volume, quality. yung motility, everything. So pag ganon, usually, ina-advise namin. May ice compress. Kaya nga, di ba, anatomically, kaya nakababa yung is because kailangan nila ng malamig. Tanong ni Jeff M. Sabi niya, Doc, yung bang Viagra makakatulong sa fertility? I think the Viagra only yung sa sa erectile more of dysfunction. Erectile dysfunction. Pero I don't think it contributes to the increase in yung sa similya. Kasi importante pag infertility, makita natin na yung similya tama yung bilang. Tapos maganda yung quality niya, kasi may iba dalawang ulo, dalawang buntot, may mga sperm na ganon. That's not good quality. Tapos meron tsaka yung paggalaw, kailangan mabilis ang pag-swim pataas para hanapin yung itlog ng asawa. So when is the best time to get pregnant, doktora? Kunyari, si Maria ay nagbubuntis, gusto magbuntis. Siya ay kunyari 23 years old at ang kanyang cycle ay regular 28-day cycle. Kailan ba pinakamagandang magbuntis dyan? First of all, in terms of age, best years of pregnancy is from 20 to 25. Okay? Kasi ang eggs very good. Okay? Tapos in terms of naman, yung sa cycle, usually day 14 if you're on a 28-day cycle. Day 14 meaning? Yes, yun so from unang araw ng regla, magbibilang kayo ng 14 days. Okay? So, usually yung 14 days, yun ang ovulation, doon lumalabas yung itlog ng babae. So pag may contact, then pwedeng mabuntis.
Yeah, Dr. We'll pause for a brief reminder. Okay, and we will be back. Please stick around. Konsulta pang medisina after a short break. Did you know that the flagpole in front of Building 229 is symbolic? The flagstaff has a height of 94 feet, symbolizing 94 years.